At pahirap na ng pahirap ang pagpunta dito sa Canada kasi una, nung recently lang, nagkaroon ng cap. So, ibig sabihin, may limit na ngayon. Medyo nagbawas dun sa pag-accept ng mga temporary foreign workers dito sa Canada. We no longer need as many temporary foreign workers. We are tightening the rules and restricting eligibility to reduce the number of low-wage temporary foreign workers in Canada. Pinoy ako! Stopover lang kami dito, kakape. At medyo naliligaw kami dun sa pupuntahan namin destination. Gawa kasi nung GPS, dinala kami dun sa isang road na sarado pala kasi may construction. Princey Boy, say hi. Say hello to my subscribers. Hello. Tell them to follow you on TikTok. Where's your TikTok? I have non-videos, guys. Oh, so okay. Don't kind of follow me. My account got deleted, so I need to make another account. Okay. Yeah. Tara na. It's what time is it? 11 o'clock na yata. Papunta kasi kami ngayon ng Ram Falls. Pagkain, ano ba dala na? Adobo. Ala, adobo. Adobo. All-time favorite. Ala, sa amin ay puro laman. Sa amin naman ay anong dala natin dito? Puro laman, adobo. Adobo din? Oo. Ba, pare-pare sa adobo. Keep a bear-free site. Anytime you leave your picnic site, all attractants must be taken with you or stored in your vehicle. Nandito kasi tayo sa bear country. So, ibig sabihin, may mga bears dito. Princey Boy, are you afraid of bears? You should be. Bless Nino. Yes. Oh, good girl. Si Bal, ang baon niya adobo. Kami adobo. Ano are? Adobong kaserola. Kaldereta yan. Harry's favorite. Egg. Ay, ubos na agad ang pagkain. Princey, what is that? It's a sour blast. Close your tongue turns blue. Let me see. Oh, it's blue. Ayan na, oh. After 10 years, ano? No, after 10 years. Oh, may mahabang ito rin eh. Repeat. Ay, pakita natin. Flashback natin. What's cooking? What do you call that? Adobo. No. Caldereta. Oh, caldereta. Pork caldereta is pork stew. You put some chili in it? Yes. So is it spicy enough? Mild. Are you Bicolano? No. Batanggenyo. Yeah, Batanggenyo. Ala eh. Ala eh. Oh, sabi ko sa iyo eh. Parehas lang eh. Saan? Meron ba? Yun din yun eh. Nakita mo? Oo, nakita ko. Yun din yung flashback. Parehas na parehas. Fabulous naman. Oo. Hindi, masarap yung hotdog. Ilagay mo dito sa kaldereta. Oo nga. Eh, luto na yun eh. Luto na yun. Ay, yung hotdog, luto na. Hindi pa. Ay, hindi pa? Sa mga bata ba? Hindi ko naluto. Sabi ko siya ito, ihaw dito. Yung pala, luto na. Tingnan natin ang reaksyon. Ayan. Ano yan? Talagang pinag-prepare ka pa. ito yung ano eh, pamana ni Mamitas. Ni Mamita bago pumunta sa Pilipinas. Sa Abraham Lake. Below. Kung take ni Ito yung opposite ng above.
Yun pala yun. Below. Bilo. Ha? Pwede. Ha, di ba? Abab. Opposite ng above. Bilo. Ayan, ang daming mushroom. Food review. Tingnan natin kung anong pinagkaiba ng lasa nito. Kalderetang may lahok. Kalderetang walang lahok. May lahok naman, kaso lang ay walang gulay. Wala lang gulay. Yun nga. Ito ay kalderetang Batanggenyo daw. Ito ay kalderetang Laguna. May pinagkaiba yan. Titikman namin ako. Ano, Malalaman nga. Oo. sa lasa daw. Sa lasa yung magkakaiba. Yung isa, meron niyang Rino. Reno, tsaka Ilagyan mo. Ewan ko, wala yata. May ano lang. So, adobo to. Ado. Ayaw may laman. Ha? Hindi ito kaldereta. Adobong kaldereta daw to. Pero po yan. Ano? Kalderobo. Kalderobo, yun. Bago. Talaga. Magkakaalaman. Ako yung nasa likod ko, paano yung iling ko? Napasubo tayo sa daan. Oo. Sabi ko siguro. Ay sabi ko wala signal, hindi makaka-text si Val. Sabi ko, Kuya Mac, ano ba itong nadaan natin? Tama ba to? Sabi niya. Di ba? So meron naman kami signal yung ano namin. Ano yan? Hindi nawawala sa cellphone. Wala. May signal ngayon? Wala. Hindi, sa cellphone, hindi nawawala. Ang GPS kanina, buti hindi na. Pagsalusaluhan na natin ito. Ha? Ano, Hindi na ako mag-iinit. Kanina pa ako nag-iinit eh. Ano na? Sinanay na lang ang ano. Kain na. Gala dito. Adobong hinaluhalo daw. Possible mo siya, hindi ko magkatoba siya na medyo parang adobo. Puro laman yan. Purong parang paiga. Tapos kitang-kita mo yung sauce niya. Tingnan natin, parang mukhang lasang-lasa. Tingnan natin. Malalaman ang adobong Lucena. Sige nga. Tikman natin. Natikman ko na yung kalderetang Batangas at saka ano. Titikman ni Kuya Mac. Yun Sino yung binuto nito? Mami. Lasa dahil yung asim at saka yung nagpapanlaban po yung ano. Yung asim at saka yung alat. Tama? Sarap. Ayos. Good. Approve. Swak. Approve. Swak. Ayos. 5 star. 5 star daw. Yung Parang may konting asukal. Oo. may tamis na konti ano. Ayos. So, yun. Iba-iba kasi ang luto ng adobo eh. May adobong suka toyo. Merong adobong toyo at suka. Na may asukal. Meron ding adobo daw sa gata. Sabi ni Tess. Ayun. Ikaw, anong adobong gusto mo? Babes! Ngayon natin maaalaman Pickles na. kung Akong pickles na yung rog. anong mas masarap. Oo, ngayon, ang nilagay ko diyan. Kalderetang Laguna or kaldereta ng isang Batanggenyo. Batangas. Tikman natin. Ribs daw to kay Kuya Mac eh. Okay. Yung kay Kuya Mac na may ribs, masarap. It's a bit salty. Tingnan natin yung sa kaldereta ni Bal. Kalderetang Laguna. Aba, masarap. Dad, where's mine? Baka kasi lumasa yung carrots, yung potato, tsaka alam ko meron yung secret ingredient eh. Yung carrots, lumasa na. Oo, lumasa. Tsaka yung patatas. Yun. Yung kay Kuya Mac, lumasa yung bone. Kasi ano to Lasa eh. ko din yung ano eh. Yung kay Bal kasi ano eh. Kalderetan laman yun sa'yo, no Bal? Laman, oo, yung kay Kuya Mac. Kay Kuya Mac, buto-buto. Ribs. Ribs. Good.
Bababa na ako dito sa may view deck, malapit dito sa Ram Falls para magkaroon tayo ng mas better view, closer look. Magandang maglakad dito ngayon kasi wala kang masyadong nakakasalubong. Konti yung tao dito and yun lang, yung pagpunta nyo dito medyo challenging kasi rough road. Yung mother ko na ando na lang kasi medyo matarik itong hagdan eh. Oh. Ayan yung hagdan pababa. Eto. Pero it's a nice walk. Hindi masyadong mahirap, hindi ka masyadong pagod. Siguro pagbalik lang, medyo nakakapagod na. Nung pumunta nga pala ako sa Jasper, marami akong na-meet na mga kababayan natin na kararating lang din dito halos sa Canada. Subscriber natin, meron din silang restoration na gagawin dito. Hello po sa taga Cebu at saka sa taga Zambales. Kailan ka pa dito? Last year po. Last year ka pa. Anong pathway mo? Yung nag-working na, na working permit na. Working permit? galing Busan. Saan agency ka pa? Opo, agency. Okay. Tapos marami din natulungan dun sa amin na tulad ng mga hiti na nabisita sa mga pamilya. Nagkakita-kita sila sa mga pamilya dahil sa mga ganun. Sa mga sinasabi nyo kung anong mga ano. Ayun. Sa Jasper kasi merong restoration. Sabi ko na yan doon sa nakaraang kong vlog. Kasi meron kaming gagawin na restoration project at we are helping to rebuild again Jasper. Doon sa mga hindi pa nakakaalam, yung Jasper National Park po ay nasunog kamakailan lang. The town of Jasper and the national park now under an evacuation order. Strong winds pushed fires from the outskirts of Jasper to within a few kilometers of town. Yun lang ang isa sa sasabihin kong concern dito sa Alberta. Every summer, yung forest fire. So hanggang dyan lang pala to. You know, hanggang dun lang sa may view deck. That's as close as we can get. Uy, may mga nakakababa dun, no? Kanina, yung sinasabi ko na yung mga kababayan natin nakakarating lang dito sa Canada, they are under temporary foreign worker program. So under LAMIA sila. Nanggaling sa iba't ibang mga bansa, nag-cross country sila papunta dito sa Canada. Syempre dahil bago pa lang sila, hindi pa sila permanent resident. At yung iba nga nagsasabi na pahirap na ng pahirap ang pagpunta dito sa Canada kasi una, nung recently lang, nagkaroon ng cap. So, ibig sabihin, may limit na ngayon. Medyo nagbawas dun sa pag-accept ng mga temporary foreign workers dito sa Canada. But it doesn't mean na tumigil na. Nagbawas lang. So, ilalagay ko dito sa link below yung update about the temporary foreign worker program para ma-review nyo at matingnan ninyo yung ngayon ay merong limitations pagdating sa pag-hire ng foreign workers. But it doesn't mean na nag-stop na o tumigil na yung pag-hire nila. Kaya doon sa mga kababayan natin na nag-a-apply papunta dito sa Canada, ituloy nyo lang po yung pag-a-apply ninyo. So, yung iba nagsasabi na ang hirap naman po makapunta dyan sa Canada. Meron namang iba na nadadalian. So, iba't ibang mga situation. Masabi ko siguro na kanya-kanyang kapalaran kung talagang para sa'yo na makapunta dito sa Canada, then para sa'yo yan, di ba? At alam nyo po, kailangan din talaga ng konting tiyaga sa mga pag-a-apply. May mga konting sacrifices ka pag nakarating ka naman dito sa Canada. Mga tiisin, hindi naman po nawawala sa buhay yan. Yang tiisin. At eventually, syempre sa mga pagtitiis nyo, pagtatsaga nyo, you will reap the price. Na? Sa una, mahirap kasi pagdating mo dito sa Canada,
lalo na din sa mga temporary foreign workers pa lang, hindi nyo pa kasama yung inyong families. So, titiisin mo yan kung hindi mo sila kasama. But eventually, sa pagtsatsaga nyo, makakasama nyo rin sila. So, tsaga lang po and prayers. And sana dun sa mga nag-a-apply pa rin at hindi pa natatanggap, konting tsaga lang, matatanggap din kayo. Akyat na ako. Dumarami na yung tao. Nandito naman kami sa Abraham Lake. Mahal lang kami, naglalakad-lakad. And after this, diretso na kami. Balik na ulit kami sa Edmonton. Sarap ng hangin dito. And pagka winter, frozen to. Yan. So makikita nyo dito, pag winter, maganda to. Kasi parang yung tubig sa ilalim nagbabubbles at na-frozen yung bubbles. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda pagka winter ito. Yun, di ba? Ang ganda eh, no? And pag summer naman, ganito yung kulay niya. Medyo bluish na greenish yung kulay. At marami dito ang nagbo-boating. Ayan, makikita nyo doon. May mga nagsiswimming din. Malaki itong lake na to, oh. Malawak, hanggang doon pa yan. Di sa dulo ron. Ayun. Ayos. Sarap pa. Masarap pakinggan yung paghampas ng tubig dun sa shore, eh. Something na nakaka-relax. Long weekend kasi ngayon, eh. Kaya most of the people are outside doing some outdoor activities. Ganun lang ang libangan dito sa Canada. Talagang more on sila sa mga outdoor activities. Di katulad natin, yung iba sa atin nandun sa mga malls, di ba? Nagsha-shopping. Pero dito sa Canada, most of them, they like the outdoors. Rich kasi ang Canada sa kagandahan ng kalikasan, ng bundok. Marami dito lakes. Dito sa Alberta, wala kasi ditong dagat. Lakes ang marami dito. Tsaka falls, yun. Mahilig silang mag-rent ng katulad nito. Yung nasa taas, RV ang tawag dyan. And mahilig din silang mag-hiking, mountain climbing, hiking, biking. Mahilig sila doon. So, yun lang. Alright. And mag-stay lang kami dito for a bit. Then alis na rin kami.